Eto ano, may nadaanan kasi akong isang vlog. Ito ay vlog ni Shianer Navarro at, ito po ay tungkol doon sa baha diyan sa may Hagonoy, Bulacan. Kaya ko siya nagustuhan kasi nire-represent nito yung alam mo yung parang ngayon, mas nakikita na natin yung mga katotohanan sa mga social media kaysa doon sa mainstream media. Kumbaga, may mga pinapakita yung mainstream media na mga about sa mga baha 'no, pero parang ang dating snapshot lang, hindi nakikita mismo yung mga kasuluk-sulukan. Kaya hindi masyadong nadarama nung ating mga gobyerno na dapat sila sana ay, pumunta sa ground at makita at masubukan nila. Sumuong, mabasa naman para makita nila yung mga pinaggagawa or epekto ng kanilang korapsyon. So, meron naman like for example sila Jessica Soho 'di ba, pero kulang, parang sa akin kulang, Ito makikita mo yung feelings talaga ng mga tao at makikita mo yung yung magnitude na epekto ng pinaggagawa nilang korapsyon na ito. So ito ife-feature natin 'no, panoorin natin. Maiksi lang naman ito, mga, 14 minutes lang. Sige panoorin natin. Ang Bulacan ay unti-unting lumulubog. Natatakot po, wala po kaming magawa, sa ano po ng tubig, talagang madumi. Mahirap maghanap buhay pagka laging ba, hindi makalabas pagbababa. Grabe na, parang Sa normal amin na lang. dati hindi nilulubog, ngayon nilulubog na. Oo. Ano yung sabi, sa amin dati hindi nalulubog, ngayon nalulubog na. So ano implication nun? Yung administrasyon ngayon. Ang kailangan namin, tumapa kami sa lupa namin na may karapatang kaming matuyo. Grabe 'no? Bakit tumigil dito, pre? May mga lugar sa Bulacan na unti-unti nang nilalamon ng tubig. Kaunting ulan lang at sabay mo pa ng high tide, talagang lumulubog ang mga lugar nila. Isa dito, ang bayan ng Hagonoy. Ito dahil hindi ako pamilyar sa daanan, kailangan ko magano dito, daan-daan. Dito mo yan, oh. Grabe, baka malubak tayo, malubog. Grabe 'no? Nakalabas din! Anak ng toko. Ay. Dito tayo sa Hagonoy. At we're at the end of the road as of now. Yung Naku. motor natin, hindi daw kaya doon, pre. Submerged talaga. Kasi masyado daw mataas yung tubig. Eh, no, dito nyo. Ang taas. It's either mag-rent na tayo ng motor na ganito kataas. Doon daw, hanggang lagpas tao daw doon. Shit, parang normal na sa kanila to, pre. Karamihan sa Normal. mga kalsada na daanan ko, makikita mo ang mga bahay na lubog na. Literal na parang floating house na lang sila. Hindi na kaya ng motor ko dahil medyo may kataasan na yung tubig banda dito. Kaya no choice tayong mag-arkila ng mga super tricycle. Bossing! Bakit super tricycle, mapansin ninyo elevated siya. Ang taas ng ground clearance kasi ano yan, customized halos lahat ng mga motor diyan No, Peralta. para sa baha. Oo. Magkano doon? 50 lang. 50? Sige boss. Pwede ba? Marami kang kailangan lusutan dahil pinilang ang mga sakyang papunta doon. Mararamdaman mo ang katahimikan ng lugar. Tanging mga agos ng tubig na humahampas sa gulong at makina ng mga motorsiklong sumusulong sa baha ang maririnig mo. Kapansin-pansin din ang mga bahay na binibenta na at gate na kinakalawang. Marka ng katagalang paglubog sa tubig alat. Dito kami sa gitna ng basketball court, pre, na nakalubog sa tubig. Ilan lang din na makikita mong tao na nasa labas at minsan niya ay parang ghost town na nga ang aking pakiramdam dahil sa mga bahay na abandonado. Siyanis na yan kasi Kalawang na yung mga motor, oh. nga araw-araw laging labog. Uy. Marami pa sana nakatira doon, kaya namin hindi na kaya doon. Akala ko mataas na ang motor ni Kuya Jasper, pero sa puntong ito, hindi nakakayanin pang lumayo dahil sa kataasan ng tubig. Pag sinagad pa, lulubog na yung makina. Mas madulas pa yung daan. Grabe.
Walang pinipili kahit mga malalaking bahay, ganun din. Tingnan niyo tataas ng mga motor, oh. Ilang minuto lang ako nawala at sa akin pinagparkan ng motor, inaabutan na ako ng tubig. Ang taas na ng tubig pre, kanina wala to. Ando doon pa lang siya sa may pinakakanto. Ngayon, papunta na siya sa motor ko. Mukhang kailangan na rin natin umalis kasi maya-maya lubog na yung banda dito. Alam ko kung napapansin nyo din yung mga naglalaki ang tricycle. Di hamak na iba sa mga nakikita natin sa lansangan ng Metro Manila. Nakaangat at mas malaki ang ground clearance ito. Dito sa terminal ng mga tricycle, nakita ko si Kuya Joseph. Dati ayoko magpatas. Kaya lang ang problema laging baha. Mahirap maghanap buhay pagka laging baha. Hindi makalabas pag mababa. Saka kailangan din makipagsabayan. Kailangan mabuhay. Naku pagka nagagawa ng tubig alat marami. Malakas mabulok, malakas magano ng kalawang. Oras na hindi mo mabanlawan agad. Malinis. Nabukasan may kalawang agad yan. Pag wala naman tubig, pare-pares lang ng pamasahe yan. Kaya lang nagtataas ang pamasahe pagka may high tide na. Kasi isa pa, malakas sa maintenance yung may tubig. Pagka nalulusong yung tricycle, talagang malakas masira tulad ng mga bearing, kadena. Sa karaniwang mababa, pag hindi nalulusong sa baha, tumatagal yung mga bearing. Pag nalulusong sa baha lagi, 1 linggo lang, nagpapalit ka na agad ng bearing, ng kadena, mga ganun. Mabilis din masira. Ang kadena yan, pag nababasa yan, mabilis yan lumaulaw, mabilis maupod yung sprocket. Babad kasi sa tubig. Kasi dati, ayoko magpataas kasi nga dati, lumilit. Laki ng epekto no sa pamumuhay ng tao dyan. Gastos na naman sa repair, palit. Sa tubig. Pagliit ng tubig, doon naman ako lumalabas kasi mababa dati to. Ngayon, halos di na lumiliit Buong maghapon ng malaki tubig. No choice ka na kundi kailangan magpataas para kumita. Kapag hindi na kaya ng tricycle, bangka na ang karaniwang ginagamit para makatawid sa tubig. Dito nakilala si Iris, isang lokal na creator dito sa Hagonoy. Pwede ka magbasa. Talaga, lalakad tayo. Pare, Kaya pre, ito na yung sitwasyon ngayon, yung bangka na yung ginagawang transportation. So ngayon, ito ang transportasyon na meron Ang dito sa galing nito mag-documentary no, para siyang expert na parang talaga, professional ba? loob. Nililigo po. Ba't binibigyan to ng break sa mainstream? Dito, dito, bangka na. Sumagos pa pre. Dalawang pwede lang, maglalakad ka. Kaya Pinalo pa ata si Jessica Soho sarili siyang flood wall, oh. Partida, Ito kasi yung mainit. sinasabi ko i-compare natin kay dito, i-compare natin kay Jessica Soho. Ayon din sa kanyang punyo, Mga ganyan lang. hindi madaanan ang mga kalsada. Yan yung ibig kong sabihin. Ganyan lang. Ganyan lang. Parang overall snapshot. Mga ganyan. Ganyan lang. Ganyan. Ganyan lang. Ganyan lang. Hindi mo maramdaman yung emotions ng mga tao. Yung galit ng mga tao. Pero dito, ito talaga. Yung ikaw mismo nasa ground yung susuong ka. Dito makikita ninyo dito habang patuloy natin ito. Makikita mo pati sa sementeryo, lulusong ka doon, mga ganun. Makikita mo talaga, magagalit ka talaga Pero may baha. Paano pag may bagyo dito pala, pre? Mas malala. Pre, nagpakawala din yung dam. Nagpakawala. Kasi kahapon, mabagal. Lumalaki yung tubig, tapos malakas yung ulan, malakas din yung hangin. Dito kasi pag malakas yung hangin, tapos high tide. Nakikita mo yung mga bata, parang normal na lang sa kanilang ganyan. Pwede silang makakuha ng sakit dyan Yung may 4-5 na atang namatay dahil sa leptospirosis, no? Lumalaki yung tubig. Dito kasi sa amin, pre, may tinatawag na sukat ng tubig. Pagka malaki yung tubig, kinakancel nila yung pasok. May ibang part dito, mga loob-looban, umaalis na lang yung ibang tao, lumilipat na lang sila ng ibang lugar para doon na lang din manirahan. Kasi sawa na sila dito, pre. Halos buwan, Binibenta na lang ng ibang iba. lugar para Binibenta na lang. Benta na lang nila at umalis na lang kasi doon na lang din manirahan. Kasi sawa na sila dito, pre. Halos buwan-buwan, kahit nga gabi, pre, meron ding high tide. Sa amin dati, hindi nilulubog, ngayon nilulubog na. dati hindi nilulubog, ngayon nilulubog.
Swiss na ako, pre. Kailangan na magtagal ng medyas sa sapatos. Mas nahihirapan lang tayo. Shit. Yan! Uy, yung lakas ng agos, boss. Isa sa mga Wala ding arte-arte nitong vlogger na to, no? Diba? Walang ayos-ayos ng buhok, kung ano lang. May magandang style din yung mga shaggy na ano. Hindi mo na kailangang mag-forma-forma pa. Mas nahihirapan Simple. lang tayo. Shit. Parang nagising lang, tara na, vlog na. Yan! Uy, yung Pero lakas ng magandang agos, style, oh. boss. Isa sa mga solusyon na ginawa na lang sa Hagonoy ay ang patasin na lang ang mga kalsada. Pero nakakalungkot dahil tumaas nga ang kalsada pero ang mga kabayan naman ay naiwang lubog. Ayun ang problema doon. Tumas elevated yung kalsada. So, pag yung tubig bababa doon sa may bahay-bahay. Grabe na, oh. Yung bahay, lubog na to. Ang laki ng bahay, pero ganun. Kalsada. Pero, downside niya lang, yung mga kabayan, nakalubog. Nadaanan din namin tong eskwelahan na lubog sa tubig. Nakakalungkot lang din na pati oportunidad na makapasok sa eskwelahan ay nauudlot dahil pinapasok na ng baha ang mismong paralan. Hirap pumasok. Oh. Ito na yung lulusubin natin. Ayos. Grabe, no? Sobrang taas po ba, tita? Masingit na, pre. Sumulan pa, pre. Masingit na talaga, pre. Uy! Dito din naman yung logo. Sila, meron silang sarili flood control. May, ano na lang, kanya-kanyang ano na, modification ng bahay nyo para magkaroon ka ng sarili mong ano, flood control. Dito din Customize naman na yung eh. Sila, meron silang sarili flood control. Hello po. Hello po. Kasi tignan nyo, magkabilaan yan eh. Oh my God. Magkabilaan. Dito, ayan, dyan oh. Pag wala yan, pasok dito, basta talaga dyan. Tapos dito naman, ganun din. May flood control din dyan. Kung hindi ano, papasok din talaga Flood dyan. control. Hello po. Hello po. Hello po. Oh my God. Pero at least dito, makita mo na at least parang may kaya. Eh paano naman yung iba, di ba? Flood control. Hello po. Hindi afford. Hello po. Hello po. Oh my goodness. Grabe, pre. Tignan mo, baha dito sa labas, oh. Pero dito, mas malalim pa to. Hindi ka nakagapan, pre. Oo. Dito tubig, pre. Kung nakagapan. Oh, hanggang dyan yung tubig. Kuya, kumati na ba? Lubog ka na ba? Grabe. Kanina po, lubog. Nakalakad na tatas. Ito na lang inagandang namin. Pumasok din pala. Daan din po to yung mga nandun sa likod. Oo, baka yan lahat. Wow, pre. Ayan na lahat, nag-iawang nga eh kasi lumubog sa Ano pangalan niyo, Ay, tita? oo, yan oh. Si Tita Terry. May sariling flood control. Hindi ako kasi kahoy lang, pre. Magkabilaan. Tingnan mo, pre, kung hindi walang ganyan. Kung minsan nga naliliman kami, hindi namin alam na yung biglang Wala ka na laki. dito. Oo. Eh parang hindi Mabilis pati yan. Mabilis yan tumaas yung level. Lalo na pag nagpakawala sila sa walang hiyang down na yan. Grabe. Pati sa harap ko, yung maalis ko lang, lubog din yun eh. Tapos pinapump nyo na lang po ng tubig. Tapos pinapump na lang ako. Pero buti ano no, wala pong live na wire. Wala naman, alam. Wala Oo, naman. delikado din yan. Ayan, Live dahan-dahan wire. tayo. Salamat po. Salamat po, Tita Terry. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Lalim to. Alam mo pre, honest lahat ng mga tropa ko. Pag yumaman sila, gusto nila umalis dito sa Hagonoy. Kasi pupundar ka ng mga ng bahay, sakyan, Babayin lang. tapos babae. Grabe no, that's reality. Saklap na reality. Yung pagyayaman na alis sila dyan dahil wala eh. Ikaw ba naman, papataas ka, papalaki ka ng bahay dyan, bibili ka ng sasakyan, magbibusiness sa babahain. Ano yun, another na naman. Rehabilitate mo na naman, reconstruct mo na naman. Ay nako, grabe. Iba, umalis na talaga dito bro. Kalungkot. Gano'n na sila. Kung sa part na ng malolo sila, bibili ng lupa. Halos araw-araw, ganito ako. Nakakalungkot marinig ang mga salita na yun. Iwanan ang lugar na kinalakihan mo dahil sa patuloy na pagtaas ng grabe. tubig. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa isang iskinitang mapapatanong ka kung bakit naging ganito ang Hagonoy. Bago kami tumawid sa Hanggang Bridge, Ito, makikita mo talaga. nakita ko ang sinasabi nilang flood control project na hindi ko maintindihan kung bakit ang laki Ang ng klaseng ulam na yan. bigla akong naalala
25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So, Bend the law. pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Wow. Substandard. Tangina ng mga to. Milyon-milyon ng proyekto na ginawa dito sa Hagonoy. Kung susumahin, Tapos yung issue nila, impeachment, confidential funds. mula 2023 hanggang 2025, umabot ng 5.4 billion pesos ang inilaan para sa flood control project Saan sa Hagonoy napunta pa lang. yan? Kung hindi substandard, mga ghost project na iniwan na lang na nakatiwangwang at hindi tapos. Imbis na napaginhawa ang buhay ng mga taga-Hagonoy, mas lumala pa dahil sa Pag pinapakinggan mo yung word na Hagonoy, parang ang ganda, no? Parang social, parang magandang pakinggan ba? Parang ganda naman ng lugar niyan. Yung impression ba? Pero pag tingin mo pala, ganito talaga, flood prone siya. Pero yun nga yung sabi nung taga Rian, hindi daw ganyan na binabaha sila dati. mga Diba? anomalya. For you to hear na ngayon parang wala nag-ghost town na, umaalis na yung mga iba. Sa reality nabubulsa lang ng mga Ganito, sa katunayan, may nadaanan akong sementeryo na Nako. nakalubog na ngayon dahil sa patuloy na pagtaas Ako, toxic yan. ng tubig. At ang malala pa dito, nababakbak na ang mga nitsyo at kumakatas na ang mga nakalibing doon Nako. na inaanod na mismo ng tubig. Dito ko nakilala si Ate Carlita, presidente sa nasabing lugar. Tabis. Gusto po ang pagtira nyo malapit sa cemetery. Yun po, Sabi sa araw-araw mga na ganitong kumakain. baha. Laging madulas yung kalsada. Yung sanay na po kami. Paano po pag may ililibing dito? Kasi kubaha po dito palagi. Nilulusong na lang po ng mga kamag-anak. Pag hindi kaya ng bota, ilulusong na lang po niya kahit malalim. Balita ko po may mga nicho po dito na nakabukas dahil sa baha. Meron mga natitibag na po iba. Sa katagalan na po ng lubog, bumabagsak na po yung iba. Naranasan niyo na po ba na may bagay na galing sa cemetery na pumasok sa bahay? Opo, yung mga damit po ng patay, yung mga bungo, yung mga lakasako po naaanin. Sino makakala na Grabe. yung tubig dito, doon tignan mo galing sa... Galing sa sementeryo. Yung tubig ba? Yung makatas ng mga pasintabi sa mga kumakain. mga Pero mumu pre. Kung makikita nyo Mumu. lang to guys, wait, bibidyoan natin. hindi yan hindi to may papakita ng media, no? Kasi hindi nila kaya yan. Kumbaga, mandidiri sila. Saka yung gobyerno, hindi nila nakikita ito. Ito yung realidad, ito yung epekto nung kanilang mga ginagawa. Parang siguro sa isang suspect, sa isang krimen, yung siguro yung ginawa niya on the spot, hindi pa niya yun na naranas or nararamdaman yung violence ba. Pero pag pinakita mo ulit sa kanya, mararamdaman niya, ay, ganito pala yung nagawa ko, ganito pala yung ginawa ko. Kaya nakukonsensya din afterwards Ito yung dapat na makita ng ating mga politikong mga nangurap o ng bulsa, mali-maleta, para maramdaman nila, maranasan nila, makita nila. Kumbaga, bumaba kayo rito, tignan ninyo ang totoong nangyayari sa mga pinaggagawa. Ano? Lahat ng yan pre. Lubog sa baha. Oh my goodness. Yikes. Shemay. Yay. Ay, yay. Ay may bungo pre. May bungo pa. Ayun o. Yung mga chemical na galing sa mga patay, mahalo mismo sa tubig. Yung may kaya kasi, dilipat sila sa mga private, kukunin yung buto dito, isasama na lang dun sa mga pamilya nila dun sa private. Meron pa yun sa ilalim, pre. Kita mo yun? Gawa na daw po talaga namin. Tao na mismo nag-a-adjust. Narinig nyo na ang kanilang hinanaing. Pero hindi lang Hagonoy ang unti-unting lumulubog, kundi buong Pilipinas dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Kaya sa mga kababayan ko dyan, Aantayin pa ba natin na hindi lang Hagonoy? Antay pa ba? Buong Pilipinas na ngayon sa totoo lang. Yung mga dati talagang mga lugar na hindi binabaha dati, binabaha na.
Ngayon ko nga lang naririnig yung La Union, yung, ano yung mga iba, yung diyan sa Pasay, Parañaque. Mga dati hindi kong binabaha man yan dati. Alam mo yung hanggang sa paa lang, mga gano'n. Pero dati yung ngayon, konting ulan lang, 'di mo puwede isisi lang ito sa climate change, eh. Kasi kahit sabihin nating climate change, may kasalanan din ang climate change kasi 'yun ang gustong gawin ng gobyerno, manisi ng manisi. Eh, yung bang gagawa tayo ng modification or upgrade para kahit sabihin na natin nagkaroon tayo ng sabihin na nating mas mataas na yung bilang ng rainfall ngayon, eh, taasan natin yung flood control project natin or taasan natin yung level nung ating ginagawang struktura, yung mga gano'n ba o tibayan natin. Eh, ang problema in the past kahit hindi naman ano, talagang low class, walang bakal o kaya substandard, kaya ganito nangyayari Huwag ngayon. tayong magsawalang kibo. Lagi tayong mag-ingay para marinig tayo nila. At mabigyan tayo ng solusyon dito sa Hagonoy. At kayo namang mga nasa gobyerno, lumabas kayo at pakinggan nyo kami. Lahat kami rito ay napiperwisyo. Hindi po kami ganyan. 1965 ako pinanganak, walang baha. 1972 lang. Bakit ngayon? Walang tigil ang baha. Nag-umpisa pala sa tatay, eh. Nagpataas doon, nagpataas dito, bagsak sa amin. Puro tricycle driver ang mga naghahanap buhay. Kung masusolusyonan, sana naman, agaran. Hindi yung nasolusyonan si lugar na yun, nasolusyonan dito. Oo. Paano ang San Sebastian? Habang buhay ba kaming magtitiis na ganito lang? Ako hindi na rin So, isang lugar, pupunta si Marcos Adik Bangag Jr., pumunta sa isang lugar, mamimigay ng bigas. Tapos, paano yung ibang lugar, di ba? Punta sa isang lugar, te-televise nila yan, lalagay sa mainstream media. Tapos, paano naman yung ibang lugar? Kagaya nito. ako maase. Kasi nga, Napuntahan ba to? Nakita ba to ni Adik? walang aksyon. Pero kung may aksyon, may pag-asa. Hindi kami nanghihingi ng kinakain nain sa gobyerno. Bibigyan ka ng ayuda, pipila ka ng ubod ng haba, gutom ka na kaya rin. nga. Hindi na nain kailangan yung Pipila ka ng mahaba, tapos mag-i-speech pa sila mula kapitan hanggang gobernador to congressman. Ang hahaba ng speech nila. Tapos ang ibibigay lang sa'yo 10 kilos, babawasan pa ng 2 kilos. Pag nakuha mo na yun, gutom na gutom ka na. Ano ba yan? yun ang kailangan namin. Tumapa kami sa lupa namin na may karapatang kaming matuyo. O, diba? Nasaan yun? Wala. Nasaan ang pangako mo? Napakanta pa talaga. Natutupad ito. Pangako lang, napapako ako. Aasa pa ba ako sa inyo? Ano? Opo. Ayan, that's the question. Kung hindi ka pa galit, may problema sa utak mo. So anyways, ayan. Na ano na natin, grabe talaga. Maganda yung pagka ano niya eh. Pagkabuod niya ng mga ng pangyayari. Or I mean, yung pagpunta niya mismo, makita mo mismo on the ground. Hindi kagaya yung mga ginagawa ni Marcos Jr. na panay ano lang. Panay pakitang tao.